Old Covenant ba? O paano ba ito? Progress ba ang pinag-uusapan? How about the seal of the covenant? So hindi natin pag-uusapan yun, but the general look sa what it means to be what it means by covenant theology. So again, this is a Reformed Baptist distinctive. Napakahalaga nito at dapat alam natin ito bilang mga Baptista at bilang mga Reformista. At ang covenant ay napakadaming term na yan sa scriptures. Napakaraming term yan. So pag sinearch sa concordance yung word na covenant ay napakadami. Lalong-lalo na sa Old Testament dahil laging pinapakilala ang Diyos as a covenanting God, a God who covenants with His people. So scriptures are filled with passages that speak of God as a covenanting God. One of the examples is Genesis chapter 17 verse 7. I will establish my covenant as an everlasting covenant between me and you and your descendants after you for the generations to come, to be your God and the God of your descendants after you. Take note that God was speaking to Abraham during this time, and He established a covenant, and the nature of that covenant is everlasting as per Yahweh, because it was Yahweh who were speaking at this point. So, nag-establish siya ng covenant with Abraham, and may perpetuity yung covenant dahil sinabi, to your descendants or yung mga susunod sa'yo at sa mga generations to come. At ano yung covenant? That I will be your God. So, Diyos nila, Diyos natin, at maging ng lahing susunod sa iyo. So, dito makikita natin that God is the covenant initiator. Siya yung nag-o-open ng pakikipagkasundo sa tao. And covenant is contract or agreement. So, sa Tagalog, tinatawag natin yung kasunduan or tipan. Pakikipagtipan. So, nakikipagtipan ng ating Diyos sa mga tao at sa talatang ating binasa, nakikipagtipan siya kay Abraham. May perpetuity at yung descendants, later on we will understand, is it a physical descendant by race, or is it descendant by spirituality? So another verse that is outstanding as far as the covenant of theology is concerned is Jeremiah 31 verse 31 to 34. This is the pronouncement of the new covenant. The days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. Because during this time, hati na ang people of God sa dalawang kaharian. Sa northern, nandoon ng Israel, at sa southern, nandoon ng Judah. Judah has Jerusalem. Yung isa wala. So nag-invent sila ng other place for them to worship. Kaya Israel ang unang na-apostate. So it will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt. So hindi sinabi diyan na iba na yung covenant doon sa covenant na sinabi ko kay Abraham. Hindi yung kay Abraham na binasa natin sa Genesis 17. Pero nagkaroon ng covenant ang Diyos doon sa pagkaka-exit ng mga Israelita sa Egypt. So remember the Exodus, when the people of God, led by Moses, right, made an exit out of Egypt to the wilderness. Ang sabi ng Panginoon dyan, mag-establish ako ng covenant not of that ancestors of yours who were in the time of Moses or in the time of Exodus. So nilagpasan yung kay Abraham. Bakit? Dahil yung kay Abraham yung may perpetuity. Yung sinasabing everlasting covenant, may kita natin ang connection yan dito sa Jeremiah 31 verse 34. So tuloy natin ang basa. Because they broke my covenant, though I was a husband to them, declares the Lord. This is the covenant I will make with the people of Israel after that time.
declares the Lord. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God, and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, know the Lord, because they will all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their wickedness, and will remember their sins no more. So, nagkaroon ng comparison between the covenant with Moses. We call it the Mosaic Covenant. Nagbigay siya ng 10 utos sa Israel sa pamamagitan ni Moises. At nakipagkasundo siya that this law or these commandments must be obeyed in a strictest sense. So, ang law of God sinulat sa tableta, 2 tablet. So remember when God originally wrote the 10 Commandments on the tablets of stone, Moses broke it out of anger. And then, pinasulat niya uli. Dalawa lang ang eksena na ang Diyos nagsulat sa pamamagitan ng kanyang sariling kamay. At yun yung 10 Commandments. So, sinabi doon, kailangan sundin. Pero dito sa New Covenant pronouncement, hindi pa New Covenant ang panahon ni Jeremiah, pero pinronounce yung dadating na bagong covenant. At ano yung sabi doon? Yung aking command, yung aking law, I will write it on people's heart. So, ano yung sinulat? Same law. Kung ano yung sinulat sa tableta, yun din ang isusulat. Kaya lang, hindi na sa bato, kundi sa puso na mismo ng tao. And that is the new covenant. At hindi na kailangan pang paalalahanan ng isa't isa, know the Lord. Hindi na kailangan na isigaw lagi ng mga mangangaral, know the Lord, because they will know me. Anong sinasabi ni Jeremiah dyan? Sa New Covenant na wala sa Old Covenant is the outpouring of the Holy Spirit. Kaya yung fulfillment ng New Covenant o yung pasimula ng New Covenant ay sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. That is why we are now the people of the New Covenant. So sa Genesis 17:7, nandoon yung unang pakikipagtipan ng Diyos kay Abraham that throughout the descendants of Abraham ay magpopossess nung pinangako ng Diyos kay Abraham. So nakita naman natin na may perpetuity yun, hanggang dumating si Moses, Mosaic Covenant, hanggang dumating si David. Nang dumating si David, merong bagong na-reveal na itong dadating na mag-establish ng New Covenant is a reigning king. Mula sa descendant, mula kay David, maghahari ito, kumbaga muling ma-establish ang throne ni David sa Israel. Yan ang hope ng dispensationalism. Kaya pagdating doon ni Christ, 1,000 taon muna siyang maghahari para tuparin na may uupong galing sa lahi ni David na maghahari uli sa bansang Israel, pero we don't view it like that. We don't view it like that. So Christ is now reigning. May pa tayo dyan. So nakita natin na na-reveal na yung dadating na Messiah ay hari, maghahari, at haring hindi na mapapalitan. Dahil ang hari ay may expiration. Kapag namatay yan, the throne will be passed to the eldest son. Yan ang rule ng Israel. Bawal naman sa kanila ang babae. So, eldest son will be the next heir or the next king. So, ang premise dyan, the general work of God in redemptive history is establishing a covenant with His people for the purpose of redemption and worship. Bakit nag-e-establish ang Diyos ng covenant? Ano yung kanyang sinasabi? That I will be your God. So, God's establishment of covenant is on the basis of worship. So, kailangan ma-worship siya, and He selects people to do that. At sa pagkakataon ito, si Abraham at sa New Covenant ang kanyang iglesia. So, i-define muna natin ang covenant. What do we mean by covenant?
binding agreement between God and His people. So, hindi tayo magdi-dictionary definition. Covenant in the lens of the scriptures. Ano ba ang tipan sa punto de vista ng salita ng Diyos? So, it is a binding agreement between God and His people. At ito ay pinasisimulan ng soberanong Diyos sa kanyang biyaya. So, makita natin yan sa Genesis chapter 15, verse 18. Basahin natin. Genesis chapter 15, verse 18. Basahin ko sa New International Version. On that day, the Lord made a covenant with Abram and said, to your descendants, I give this land from the Wadi of Egypt to the great river, the Euphrates. So, may kita natin dyan na ang ating Panginoon, si Yahweh, siya ang nagpapasimula ng pakikipagtipan. Baliktad sa tinuturo ng maraming mga iglesyang ebangheliko na ano ang tinuturo? Lumapit ka sa Diyos. Bagamat may mga talata sa Biblia na nagsasabing lumapit sa Diyos while He is near, pero tinuturo rin ng ibang mga kasulatan na ang paglapit sa Diyos ay dahil sa paunang paglapit ng Diyos sa atin. We can come to Him because He came to us. We were able to love Jesus because He first loved us. That's what 1 John chapter 4, verse 19 speaks about. And another is that it unifies the scriptures in the sense that God has one covenant purpose with His people that progresses until its fulfillment in Christ. Sa pag-aaral ng covenant, meron lamang isang layunin ng Diyos sa sangkatauhan. At alin yun? Layunin ng pagliligtas. So meron lamang isang covenant purpose to redeem His people. Now, i-contrast natin yan sa hindi na siya predominant ngayon, pero noon ay talagang predominant, yung dispensationalism. This is the doctrine we were holding on before, pero naitapon natin at kung may tira-tira pa tayong konti, ay sa biyaya ng Panginoon, mawawala naman yan. But dispensationalism is a blatant error at napakaraming problema sa doktrinang yan. So, ang dispensationalism, ina-explain ito na sa kabuuan ng scripture, maraming mga covenant ang Diyos. So, maraming mga covenant ng Diyos. Brother Josh, di ba may Mosaic, may Abrahamic, may Adamic, may Davidic, may Noahic, may New Covenant. Paano yun? Marami rin yun. We don't view them as separate covenants, but they are what we call covenant stages. Parang from point A to point B, so you need to climb a ladder for you to be able to go or to come up with your destination. So, bawat hakbang ay stage. So, hindi natin yan dinidefine na magkakaiba, kundi covenant stages. Sinasabi yan ng ating confession of faith. But by further steps. Yan ang sabi ng chapter 7, 16, 8, 9 confession when it comes to different covenants. Pero ang dispensationalism, iba. At ang nakakatakot pa riyan ay iba-iba ang paraan ng kaligtasan sa bawat dispensation. Ituro natin yon. Kaya nga natin sinasabi dati, mapalad tayo na mga nasa ano ba yung sa bangit natin? Nasa under grace, yan. Tayo na mga nasa under grace. Dahil ang kaligtasan natin, tanggapin na lang si Kristo, tapos na. Yung Old Testament, kailangan nilang sundin ng 10 Commandments. Hindi pala ganun yun. So, hindi iba-iba ang paraan ng kaligtasan. Ang kaligtasan ay iisa lamang ang ating Panginoong Kristo.
Kaya naliligtas ang mga nasa Old Testament dahil sa ginawa ni Kristo. They were anticipating, they are looking forward to what Christ will do, and we here in the new covenant are looking backward to what Christ has done. Magtatagpo. So it's just a one covenant of grace. One covenant of grace in Christ. Sa dispensationalism, nung si Adam and Eve hindi pa nagkakasala, nasa salvation na sila. Kaya lang, kailangan panatilihin nila yung kanilang pagiging innocent for them to stay in the state of salvation. Kaya lang, they failed. Yan ang problema pa sa dispensationalism. Hindi nila kayang ma-defend ang decree. Ang paniniwala nila, nabigo yung Diyos. Nabigo ang Diyos, kay Adan at Eva, na nagkasala, kaya ang Diyos, nag-come up sa other plan. Parang may plan A, plan B, plan C, hanggang sa ang last plan ng Diyos, ibigay na daw si Jesus Christ para siya na ang gagawa na pinapagawa sa tao, at ngayon na tayo ay nasa under grace. At ang isang pang problema sa dispensationalism, even in the state of grace, mabibigo pa rin daw yung Diyos. Mabibigo pa rin yung Diyos. Kaya ang last dispensation, which is in futuristic sense, ay kailangan bumalik uli ang Panginoong Jesucristo at maghari. Kaya sa view ng mga dispensationalists, ay ang paghahari ni Christ ay future, not today. We are now reformed. And how do we look? Christ now. He's reigning. Yan ang sinasabi ng Hebrews 12. Right? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is sat down. Sat down. Where? At the right hand, where? Of God. Nakaupo sa kanan. Ano ba yung pag-upo ng nasa kaliwa niya? Nasa kanan siya eh. Yung nasa kaliwa niya, ang God. Ano ba yung pag-upo niya? Di ba trono yun? Paghahari yun. Si Kristo nasa kanan. Ano yung pag-upo niya doon? Guardia? He is reigning. So Christ today is reigning. Kailan po nagsimula ang paghahari ni Kristo? Nung siya ay muling nabuhay. Magmula nun, ang dating Lord Jesus, King Jesus, ang ating Panginoong Jesucristo. So, yan ang opposite niyan, dispensationalism, at ang pinaka-outstanding difference ay nagtuturo ang dispensationalism na may dalawang people ang Diyos. Dalawa ang tao niya. Israel at church. Na pinaliwanag ko na nga yan. If you are going to look at Israel today, look at them. Do they look like they are Israelites? Yung mga mukha ng Amerikano eh. Mukha ng mga halo-halo eh, di ba? Dati napaka-stricto ng Israel. Bawal silang mahaluan. Kaya yung mga Syro-Phoenician, yung mga Samarian, bagamat kahit pa paano majority nila ay dugong Hudyo, ay hindi tinatanggap ng mga Hudyo. And tinan nyo na ng ministry ni Jesus, nilaktawan yung Samaria. Pag ano, no, tapos nilaktawan, tsaka bumalik. Even Jesus recognized that Samaritans are not legitimate Jews. Kaya nga na-recognize niya yung woman eh. Sabi ng woman, bakit mo ako kinakausap? You're a Jew. I'm a Samaritan. Pag ikumpara mo ang Samaritano at ang mga Israelita ngayon, laki naman ang layo nila sa Samaria. Kahit paano ang mga Samaritan, ay may dugong Jew sila. Unang-una, ang salita nilang Hebrew ngayon, hindi yan ang Hebrew ng Bible. Wala na yung mga
Pag pinabasa mo ng original Hebrew ng scripture, din nila maintindihan. Bakit? Kasi hindi naman na yun yung salita nila yun. Yung Koine Greek, yung mga Grecians ngayon, hindi na nila alam yan. Kasi mga dead language na to. Latin, wala na rin yan ngayon. So kung doon ng katwiran na ipasa by physical descendants, wala na yan ngayon. Remember, nung nasakop ng Babylon ng Israel, there were no more Israel. Wala na Israel. Nagkalat-kalat sila, diaspora, nag-mix-mix na sila. Kailan lang sila nakabalik ulit? Sa panahon ni Ezra at sa panahon ni Nehemiah. Pero, hindi sila na-establish ulit as nation. Yan ang problema. They just became a small province of Rome. Na ang pangalan, Judea or Palestine. Kaya Palestine na yan. Ganun ba kasira ulo yung mga Palestinian na nakipagbombahan sila kung alam nila na hindi kanila yon? May history dyan. May history dyan. Ang dami ngayon, kampi ng kampi sa Israel, pinag-aaralan niyo bang mabuti? Sino ang bully sa kanila? Kaya kung sa ganyan kayo nakatingin, ay dispensational pa kayo. Pagka sobra kayong sympathetic sa Israel. Wala pakialam dyan eh. Ang pakialam natin, ang Israel ngayon, Galatians chapter 6. Let's read Galatians chapter 6, verse 16. Ito ang bati ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia. Peace and mercy, by the way, NIV. Peace and mercy to all who follow this rule, to the Israel of God. So, sino daw ang Israel of God? Yung Israel ba na nandoon sa Middle East? No. Yung Galatians. Teka, Israelites ba itong mga Galatians? Hindi. Ano po ang mga Galatians? Asia Minor. Hindi Israel yan. Pero bakit tinawag na Israel of God? Dahil ang Israel ngayon, ang church. Kaya yung pinangako ng Diyos kay Abraham na magpapatuloy sa descendants mo ang everlasting covenant. At sa panahon natin ngayon, ang church, ang established covenant people of God. Ang definition pala ng Diyos doon sa sinabi niya kay Abraham na descendants niya ay yung mga mananampalataya. Tayo. Hindi mga Israelita. Ang Israel ay pinadaan lang dyan. Kasi dyan lalabas yung Messiah. Kaya nga, di ba, laging may to the Jew first and also to the Greek. Dahil sila yung unang covenant people. Now, mali naman yung turong pinutol na sila, tapos pinalit na lang yung church. Hindi ganon. Ang nangyari, ang Israel, in-extend ang covenant even to the Gentiles. At ngayon, ang people of God ay nasa labas na ng Israel. Hindi na nasa loob. Kaya meron pa tayong tinatawag na elect within the elect. Dahil siyempre sa doctrine of election, mayroon kasing landmark view ng doctrine of election, meron tinatawag na election unto salvation at saka election of national. Ang Israel ay elected nation. Pero hindi yan niligtas lahat. Sa loob may naligtas. Kaya ganun din yun. Hindi ko sinasabing dahil hindi Israel na physical, ang people of God ay walang maliligtas doon. Meron pa rin. Madami ang mga Israelita na naging Kristiyano, umalis sa Hudyo. Pero hindi na exclusively sa kanila. So, iwas tayo sa pagbabasa kay C.I. Scofield sa kanyang komentary ng Romans 9 and 10 dahil meron siyang election of Israel.
Kakatakot yan. Kahit gustong-gusto ko yung Scofield Bible, at least natutunan ko na siyang padulasin sa aking kamay. Pangarap yun dahil dati ating pastor, ang ganda talaga ng Bible, Scofield, leather pa. Sarap amuyin ng page. Kaya lang, nung naamoy ko yung tamang doktrina at nalaman ko ang background ni C.I. Scofield, ay natutunan ko rin siyang i-let go. So may mga types of covenant. Una, yung covenant of works. Ano yung covenant of works? Agreement based on obedience. At originally, ang covenant of works ay between Adam and between God. Again, between Adam and between God. Dahil si Adam ang representative ng humanity. Nare-represent ni Adam ang buong sangkatauhan. Kaya kung ano ang gagawin niya, magre-reflect yan sa atin. Diba? Kasi siya ang representative ng sangkatauhan, si Adam. Buti na lang, yung mga congressman na nagre-represent sa atin, wala talaga silang bearing sa atin. Dahil kung crocs sila lahat doon, wala tayong, hindi mapapasa, hindi naman, di ba? Zoo yan, Kamara de Representante. Diba? Zoo ng mga buhaya, lalaki. Kakaya itong mga garapang na tao. Genesis 2, chapter 50, verse 15 to 17, the Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and keep it. And the Lord God commanded the man, saying, you may surely eat of every tree of the garden, but of the tree of the knowledge of good and evil, you shall not eat. For in the day that you eat of it, you shall surely die. So ang konsepto niyan, yung federal headship ni Adam, yung naging pagsunod ni Adam, o yung magiging disobedience niya, bilang federal head ng humanity, makaka-apekto ito sa kanyang descendants. Kaya dahil si Adan ay nagkasala, kasalanan niya ng sangkatauhan. Ganon ang pagtanaw. Dahil federal headship yan. Kaya kung mababaw ang tingin mo sa kasalanan, ang tingin mo lang sa kasalanan ay yung ginagawang mali, magiging posible sa'yo ang sinless perfection. Kasi pag umi-stop ka na ng paggawa ng mali, may isip mo, wala ka ng kasalanan. Eh, hindi ganun ang pagtanaw. Kaya ka makasalanan dahil kay Adan. At wala kang magagawa doon. Kaya kung ano ang nangyari kay Adan, ano ang naging kalikasan niya, ano ang naging kahinaan niya bilang tao, meron ka din. Kaya nga, hindi tayo naniniwala na ang kasalanan, pinasa ng nanay o ng tatay sa anak. Hindi ganun yon. Galing yan kay Adan, diretso sa'yo. Imputed. Yan ang tama. Kasi may mga nagturo ng total depravity, ang sinasabi, namana mo sa magulang mo ang kasalanan. Hindi. Namana mo ang kasalanan mula kay Adan. Siya ang binigyan ng covenant of works. He failed it. And now we're all guilty because of Adam. Anong tawag sa theology niya? Original sin. Nagaling kay Adam. Nag-fail dyan si Adam. Kaya ang solution para ang covenant of works ay matupad, kailangan natin ng isang federal head uli. At sino yon? Ang ating Panginoong Jesucristo. The second and last Adam. Alright? Kaya mga nagtuturo, ibabalik daw tayo sa kung ano si Adan noon. Ang pinakamaganda, ibabalik tayo kay Kristo. Dahil siyang second Adam. Hindi niya kapareho si Adan. Napakalaki ng agwat. Si Adan nagkamali, si Kristo ay hindi. Si Jesucristo ay ang fulfillment ng covenant of works. Namuhay siyang hindi nagkasala, natukso, pero ang tukso po ni Jesus hindi motivated ng lust, ha? Kasi ang intindi natin sa tukso, ganun eh. Ang pagkatukso ni Jesus sa kahinaan ng kanyang physical na katawan. Kunyari, gusto niya mag-ayuno, kaso nagutom. Yon, tukso yon. Tuksong hindi masama yon. Ganun yung tukso niya, hindi yung tuksong nakita niya ang ganda ni Magdalene. Hindi ganun, dahil yun ay out of original sin. Wala si Christ nun. Wala si Jesus ng original sin. Kaya kung totoo man na mayroong
immaculada, hindi na nabahiran ng kasalanan, ay ang ating Panginoon, ang totoong Immaculate Conception, hindi si Mary. At napaka-absurd ng doktrinang walang ganun sa Bible. Meron ba tayong nakita na si Mary walang kasalanan? Ang verse lang ng Roman Catholic, kaya daw wala daw kasalanan si Mary. Dahil ang prayer, di ba? Full of grace. Tayo naman. Napupuno ka ng grasya. Hindi ba tayo napupuno ng grasya? Ng Panginoon? Dahil lang ba sinabing full of grace, na nawalan ng room for sin? O is it that grace covers the multitude of sin? Napakalabo nung konsepto na yun. Na si Santa Ana, nanay ni Mary, barangay din siya sa Taytay. Si Santa Ana ay naharang yung kanyang sinapupunan na maipasa yung kasalanan niya kay Mary. Kaya si Mary pinanganak na banal, walang kapintasan. Pero doon sa tinatawag nating Magnificat, yung, di ba nag-pray si Mary? Nag-pray si Mary Anong tawag niya kay Jesus? My Savior. Kung wala siyang kasalanan, bakit mo tatawagin ng Panginoong Hesus na Savior mo? So mali ang argument na yun. Si Mary ay makasalanan. At bukod doon, si Mary ay naging church member pa ng Jerusalem Church. Ano ba ang description ng mga members ng church? Mga makasalanan tumanggap ng biyaya. Kaya, oh, Hail Mary, full of grace. The Lord is with thee. Isn't it that the Lord is with us as well? Yan ang banggitin niyo pag naka-encounter kayo ng Mama Mary, Mama Mary. So, second is covenant of grace. And the covenant of grace is God's unilateral promise to save sinners through faith in Jesus Christ, initiated and fulfilled by God's sovereign grace. It offers forgiveness, regeneration, adoption, and eternal life to believers. It finds the ultimate fulfillment in the new covenant through Christ, signified by baptism and the Lord's Supper. Ano po ang covenant na meron ng Diyos sa atin? Sa atin. Ang sagot, covenant of grace. Ang covenant of works, tapos na po yan. Ginawa yan ni Christ in behalf of us. In behalf. Again sa theology, may pagkakaiba ang in behalf at on behalf. Sa English kasi ngayon, laging on behalf. Kumbaga, ire-represent kita. Pero in behalf, is ideally an idea of imputation and substitution. So yung ginawa ni Christ, hindi lang niya ginawa to represent you. Ginawa niya bilang ikaw. Ginawa niya bilang ikaw. Right? So yan ang divine initiative. Hebrews 8:6, but as it is, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises. Ang Old Covenant ba at ang New Covenant ay equal. Ang sabi ng verse, better yung isa sa isa. Better ang new sa old. Dito ka ngayon mag-iisip kung magiging federalist ka o hindi. Dahil pag ang naging interpretation mo dyan, ang New Covenant ay mas maganda kaysa sa Old, uuwi ka sa federalism. Bakit? Kasi ang magiging idea mo, ang nagpaganda sa New Covenant dahil nandyan yung grace fulfilled in Christ. Hindi ako ganun. So, ano yung sa akin? What makes the New Covenant better? The reality of Christ. Dahil nandun na siya. Nagkaroon na ng persona, ang dati ay mga pangako pa lang. Yan. Sa Old Testament, puro pangako di ba? Puro pangako, pangako, pangako. Maniwala ka lang sa mga pangakong yon sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero ang New Covenant, na-present
yung pangako. Nandyan, natupad na. Kaya in historicist view of eschatology, of which is I'm considering at pinag-aaralan ko, everything in the Bible hanggang Revelation ay history na. Pero hindi ako preterist na full. Iba yung full kasi a second coming, nandyan na. Partial lang. So partial, meron pang reality may second coming. Meron pa talaga yon. Pero ang term na dyan, appearance. Hindi yung parang second coming na galing doon, bababa, babiyahe. Nandyan na ang Panginoong Jesucristo. Kaya lang hindi pa siya nag-a-appear. Kaya nga tatlong term ang associated sa second coming, di ba? Parousia, Epiphaneia, at saka Apocalypse. Wala kang nakita doon na coming na bumiyahe, kundi pagpapakita, magpapakita. Kasi hindi natin nakikita ngayon ang ating Panginoong Jesus. Papayag ka, nandun siya, nagpapadala ng telegrama, sinasabi ng Biblia, nasa gitna natin. So nandiyan ang Panginoong Jesus, kaya lang, hindi siya nag-a-appear. Kaya ang gagawin niya sa second coming, He will make an appearance. Epiphaneia, Parousia. Yung presensya. At Apocalypse, nakatakip, binuksan. Papakita ang ating Panginoong Jesus sa atin. So merong divine initiative dyan, at mediated by Christ. Sabihin, si Christ ang mediator at surety ng covenant of grace. He fulfills all its conditions through His perfect obedience, sacrificial death on the cross, and victorious resurrection, securing salvation for all who believe in Him. Hebrews 9, verse 15. Let's have a look. So, Hebrews chapter 9, verse 15. Ang sinasabi, NIV, for this reason, Christ is the mediator of a new covenant, that those who are called may receive the promised eternal inheritance. Now that He has died as a ransom to set them free from the sins committed under the first covenant. So kaya naging better ang new covenant sa old dahil nandyan na ang presensya ni Kristo at naghahari na si Kristo. Naghahari na si Kristo. Di yan kayang matanggap ng mga premier kasi ang laging sinasabi ng premier, yan ba yung naghahari? May mga masasama pa rin? Issue ba yun? Hindi ba naisip na baka ganun lang talaga ka-merciful yung Diyos na binibigyan pa sila ng pagkakataong magsisi? Hindi niya ini-impose yung kanyang power to consummate them? Ganun natin tinitingnan ng ating Panginoon as an amillennialist. Kung email din kayo. So, new covenant fulfillment, the climax of the covenant of grace is seen in the new covenant inaugurated by Christ's blood. So, kailan po nagsimula ang new covenant? Doon sa mga huling linggo ng ating Panginoong Jesucristo. Crucifixion at pagkabuhay na maguli. Ang daming binago ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoong Jesucristo. Tinanggal na yung mga ceremony ng Old Testament na kaya lang naman ginagawa yun dahil wala pa siya. Nag-o-offer. Pero ang type ng mga offering sa Old Testament para ipakita na may dadating mag-o-offer once and for all. Nangyari na, nandiyan na si Christ. So nawala na yung mga burnt offerings, nawala na yung mga kung ano-ano, yung tithes. So, yung mga ganong klase ng ceremony ng Old Testament, nawala yon. Ang natira, moral. Ano yon? Yung Ten Commandments. Yung mga batas ng Diyos na may kinalaman sa moral, naiwan yon. Kaya tayo ay binded pa rin ng Ten Commandments. Kapag sinama mo ang Ten Commandments sa paniniwala mong nawala na, tapos sinasabi mo, covenant ka, NCT yan. New Covenant Theology yan. At napakadelikado niyan. Dahil isang pagkakamali mo pa, antinomian ka na. Hindi ka na maniniwala na ang law ay may bearing pa sa'yo.
Kailangan balansehin po natin. Gusto kasing sikapin ng New Covenant Theology na balanse ng this faith at ang covenant. Kaya nandun sila sa gitna. Hindi na na-realize, mas naging awayan ako dito. Pero basta hindi tayo lalaglag sa NCT dahil napakalayo na yan. So, sign and seals ng Old Testament, pagtutuli sa mga lalaki, sa ikawalong araw mula sa pagkapanganak, kailangan gawin para ma-identify ka na people of God ka. So, ng Old Testament, physical lahat ang nature. Physical. Kahit pa Israelita kang immoral ay matatawag ka pa rin na kasama sa people of God. Ngayon, sa New Covenant, ay spiritual na ang nature. At ang way of entrance na ay baptism. Right? Baptism. Kaya hindi na usapin sa atin kung tuli ka na ba, wala nang kinalaman yan sa spiritual mong kalagayan. Hindi ganun yun. So, kaya naman nauso sa mga Pilipino yan kasi Katolikong bansa tayo. Kaya sumusunod din tayo sa Abraham. Pero yung ibang bansa naman ganyan. So, ang point, ang Covenant of Grace, kaya si Tito, hindi yan tuli. Hindi yan pinilit magpatuloy. Pero yung mga Hudyo na nakakasama niya sa ministry, pinipilit siya. Pero in-encourage siya ni Paul, hindi mo kailangan yan. Dahil wala na yan. Hindi na ganyan ang nature ng covenant. The Covenant of Grace emphasizes God's sovereign initiative in salvation through Jesus Christ, its fulfillment in historical and ultimate terms, and its application to believers through faith and the ordinances of baptism in the Lord's Supper, and it highlights the unmerited favor of God towards sinners and the assurance of eternal life in Christ. Kaya, saan kayo? Doon sa turo na iba-iba ang paraan ng kaligtasan, nabibigo yung Diyos, may dalawang tao ang Diyos, Israel at ang Church, o doon sa dahil ang Diyos ay isa, meron lang siyang isang plano ng Covenant of Grace from Adam to the last person who will be born. At lahat yon ay nasa merits ng ating Panginoong Jesucristo. Pag ganyan ang tanaw ng isang preacher sa Bible, parang sa kanyang paraan ng pag-aaral, solved na yung 40% kagad. Bakit? Kasi alam mo ang pagkakasunod-sunod ng Bible, hindi ka dispensational tumingin. Ang isang hamon sa mga dispensationalists, paano ka magpipreach ng Old Testament? Iba pala kaligtasan doon. Iba pala sila kaysa sa'yo. Paano mo ipipreach? Kaya tinan mo, ang sinasabi ng mga dispensation, pag nag-preach sa Old Testament, sinasabi nila, kagaya po nila, may makukuha po tayo. Makukuha po tayo. Na pwede po nating gayahin. Bagamat iba sila. Wag ganun ang sasabihin nila. Samantalang sa atin, wag mo na sasabihin na sila Abraham ay Kristiyano, Hindi sila Kristiyano. Matuto tayo sa tamang mga term. Wala silang idea sa Kristyanismo ng panahon na yun. Bagamat, nakaugat tayo sa kanila, pero pag sinabi mong Kristiyano, ay galing sa Panginoong Jesucristo. Sila hindi naman Looking forward pa lang sila. Kaya maging faithful tayo sa paggamit ng term. Hindi porke nasa Bible sila, Old Testament sila, ay binabrand natin sila na mga Kristiyano. Dahil may gamit ang Bible sa kung ano ang ibig sabihin ng Kristyanismo. So, mga kapatid, diyan natin tinatapos ang ating pagpapakilala sa ano yung difference natin with other denominations in terms of distinctives. Let's go to the Lord in prayer. Salamat po Panginoon sa magang ito at panalangin ko na sa aming natutunan ay ma-process namin ang tamang approach sa pagtanaw sa redemptive history, that you are a God, a covenanting God, and you only establish a one and single covenant all throughout redemptive history.
grounded in the works of the Lord Jesus Christ. At diyan po kayo mananangan sapagkat mahirap po na magkaroon ng assurance kung maniniwala kami na ikaw ay nabibigo at ang kagustuhan mo ay hindi nagaganap dahil lamang sa will ng mga tao. Bagkus, salamat po sapagkat na-reveal sa amin na anuman ang bagay na naisin mo, magaganap ito at walang makakahadlang dito. Kaya ganun din sa kung paano nyo in-structure ang pagliligtas. Hindi ka nabigo. Natuloy ang pagpako sa aming Panginoon sa Kristo. Natuloy ang kanyang pagkamatay. At natuloy ang kanyang pagkabuhay na magulit. At lalong nagpapakita sa amin ng greater joy dahil we are now living in victory because of what Christ has done. Kaya Panginoon naman, mag-manifest sa amin ng totoong victory. Hindi kami maging talunan sa ano-anumang mga aspeto ng buhay namin ginagalawan. Taglayin namin ang katotohanan na we are already victorious because of the victory that is in Jesus Christ. We pray all these things in His mighty name. Amen. Any questions?